Okay, good morning, Kuya. So, start na. So, kani confidential siya i-post mura po purely for my research entitled When a Home Become a House, Understanding the Lived Experience of a Latchkey Child. So, napiliti ka kay, kumbaga, imong situation, maun siya ang mga latchkey. So, start na number 1. How do you personally view your experience growing up as a latchkey child? Can you describe the daily situation or routines that shape this view? Growing up po, my parents is not my side, and it's really hard for me, especially in my young age, to take care of myself. Especially po, I am with my younger brother, and I am in charge of taking my younger brother, and it's really hard for me to wake up early in the morning, doing house chores, and then taking care of my younger brother, and then duha lang ito dyan ma'am. So listen siya para sa ako, and then ano po siya, wala po ko yung mga leisure time good makipag-play sa mga friends. So my childhood was a bit boring po. Boring. Mature so. Next. When you think about being left at home without adult supervision, what experience stand out the most to you? Why do this experience remain memorable? Being left at home without my parents teaches me how to be strong and independent. The unforgettable memories that I have way back is that every night should nagahila ko, kaya since ginamiyo ko sa ko ang parents, especially ako mama kay mama's boyfriend ko. Then suddenly, nag-decision ako mama na mag-work sa Manila, and then ibigay ko doon sa Malapatan po. So, those memories na unforgettable sa is halos every night should, more than 1 year na halos every day ko dahil lang. Isang grade mo nga nilakaw mo? Grade 1. Grade 1? Up until grade 8 po. So grade 1, pila yung edad at time? Medyo late magod ko nag-school. So grade 9? Something like that po. Oh, so grade 1 ka, pila edad sa mga magod na hindi na alagaan? Ano pa siya? Kanang 7? 7 years old. So 9 ka 7, duha lang sa inyong balay. Opo. Di ba siya lang sa inyo? Next. How did your responsibilities or routines at home influence the way you viewed being latchkey child? Can you describe responsibilities that had strong impact on you? So, being a latchkey child make me independent early. My routines every day is that I need to wake up early, cooking rice, and cleaning the house before going to school. And then after that, pag magulit na po sa balay, magligo na po. Tapos, kuha na po na ako mangod sa akong auntie para mag-iwan sa balay. Tapos, ligo na po siya. And then, mag-prepare na po para sa mo ang pagkakaan po sa gabi. And then, yun ang hindi kong routine every day. So, kapag 7 years old ka, wala ito ng eskwela? Wala pa siya nag-step kaya late din siya nag-step. Late po siya. Next. In what ways did you experience as a latchkey child influence how you behave or responded to situation while growing up? Can you describe a situation where this became clear to you? So, being a latchkey child teaches me how to act responsible, manage my time responsibly, and there's a situation in my workplace po, places, nag-work ko sa days ago. Nag-work ko karon, so naadala na ko siya akong experience that time. There's a situation in my workplace that where my boss complimented me of being responsible and being on time. Just like when I started my work in the morning, I always manage I always finish my work. I manage it on time. And then my boss complimented me of being like that. So, nakatabang po ang pagiging latchkey child because at young age, you are responsible enough. Kung namulat ka sa mga trabahoon sa balay na no choice, kay wala ilaing mo kay duha lang mo. Next, how do you interpret the overall impact of your experience as a latchkey child in your life? What parts of those experiences shape
who you are today. So, How do you interpret the overall impact of your experience as a latchkey child in your life? What parts of those experiences shape who you are today? So, the overall impact po ma'am sa ako is that right now po, in my age, mas naging responsible po on how I act, especially in circumstances. And ano po siya ma'am, before, gina-interpret na po siya as a bad, ano po siya, Burden, opo, ganun. but those experiences right now is, na-realize ako nga, naging thankful ko nga naagaan ako po siyang experiences because if wala siguro na ko naagaan nga experiences, paano ko maging better person ko ron. And sa kadaghan akong circumstances karon, nagpasalamat ko nga naagaan ko na ko siya nga experiences because mas naging ano po karon ka ng kabalo na ko kung paano i-handle lang ako ang sarili. So the overall impact, nakatabang din ang pagiging latchkey. You said a while ago that before, you take it bad, you take it negatively nga kung saan mo nung lang that time before na katong kamo lang dito sa ima ko. I was so mad at my parents because ano po siya, binisip na ko nga nandun nahangluin yung matrabaho na yun, kailangan na mag-alis sa Manila, ginajudge ako kung parents sa ilang decision, kikalit lang. But right now, I realize na mas naging understanding ko karon na pagkatao kaya ako dili ta basta-basta mag-judge sa decision sa isa ka tao kay especially akong parents I realize right now na dili ko nila gusto no choice ulit sila kay sa small kong work na ano sila Makasustento sa inyo. Pila yung edad na namatay ni Papa? pag muli nila sa muli po I was 9 years old. I was 10 years old. 10 years old, namatay yung Papa. So, duha day sila sa Manila at trabaho before. Tapos naguna-guna. Nagulit sila dali, namatay yung Papa. So, yung mama na lang ibalik ng Manila. Pero mas kinaato yung Papa, latchkey gihapon mo. I mean, kamo lang gihapon. Kaya di ba yung isa yung wala go that 9 years old at age na 9 years old ka, grade 1 kami na. Kamo na kamo ka nga na? Grade 1? Kami nung maglaba, Laba. maglaba sa plato, everything, house stress, ano. Kung baga, naabay tayo na naulan ka pagkaon? Yes po, alas, usay lakay sa 1 week siguro, usay grabe lakay o meron tayo since gamay kong mga ginakay lang ang kalas kaya naging So, unsan ginabot wala may pagkaon? nagapangayo ko sa mga auntie especially. Mga yukas, kuyog sa iyong bahon. Ako lang kay that time more than isip na mo, di na ako gusto Makuha mo bahon na sa institution, para ikaw na lang mga tubang. Yes po. So, kung mga yuka, tagaan ko kanila. Sometimes, tapos napunta niyo sa iyo magulang, ano sila kayo, siya sa balik-balik kayo, hindi ko lang masisi sa akong mga Oo. Anak din mo kayo. As we grow up, we understand things na nangyayari. As we grow up, na-realize na ito nga, kanang pagbata no, dili, anak dito mag-isip. Dili, unlike karon nga, wide na kayo ka mag-isip. Dito na lang mag-isip. Next. How would you describe your feelings about being latchkey child? What emotion did you commonly experience during those times? So, before, every day I was being sad and I was mad at my parents at the same time. Every night I would cry because of sadness and especially feeling exhausted every day. Exhausted in terms of ikaw na tanan. Kung baga, ikaw na tanan, nakapagit ang financial mo, ikaw na tanan diskarte. Then, another food mo, akong ginisip ang mga kuya, wala sila, kaya since tapos sa bahay ng kuya, yun, kami lang mga sa akong mga, like, murag ka ng, ano ba siya? So, imong dapat ka igsuon, Yes. naa sa bahay ampunan, ngano man nga di paampon. Pila Wala sila ka sila, di pa ampon sa parents, but sila ang mismo ang nag-offer. Sila mismo ang nag-offer. offer sa ilang sarili na dito sila sa bahay ampunan magbuo. Pila ka buo? Ano sila? 4. 4, pero kaila sila. Kaila kanila. Kaya ano ba nito na nag-communicate? Nag-communicate mo. So, kumusta sila dito? Parang nagamit sila dito? Wala na. Nagtainanan sila yung mga Sariling, sariling pamilya. So,
So, upat ang nasabay ang punan, duha mo ang nanay sa gawas nga. Wala mo surrender dito nga magpaampon. Next. What did you usually feel when you realized you would be alone at home without adult supervision? What thought often came to your mind during those moments? So, when my mother and my dad moved us, I thought it would be great because no one will get mad of us and I can play anytime. Walay masuko sa kuha, walay mag-force sa pang matulong sa inyo, matulong Yes. udto. Wala mo apas. Hindi na po, hindi kayo siya, but in a long way run, nangyari sa mga lisod ka, ay nga, kanang wala ay kayo sa mga side, especially yung mama, kaya mama dito sa lugar doon sa balisang, na-realize sa pa, ginaisip na mga, okay na yun, makayara na mo dito since ano, pero lisod dito siya. Isud yun siya. Isud kaayo. Next. How did the responsibility you had at home affect how you felt about being latched to a child? Can you describe situation where these responsibilities affected your emotion? So, because of being, let's say, as a kid, there are negative emotion na kung nagaling ko out while I was being so hot-tempered, hindi na ito nasuko since napalimangod na ka nang magsigi lang tapos na ka nang murag naglag sa pangadali na kayo kumakirita. Emotionally po ka, dali ka mag-react. Opo. Kanang, so, what are those responsibility or situation na affect in your emotion? Just like for example, kanang nagay ko mga tulong, kanang magligi pa kong balay, tapos magbukas mo plato niya ako mag-usig lang, like nagasabay-sabay doon. So, Napaka-excitement. like yun na, tapos usay mag-absent pa ko tungkol sa mga kailangan ako, at imanan ako mga kung usay ako mga tingin sila mo subo. Nga ibiling. Opo. Nga ibiling mo siya sa iyong auntie. Next. How did being alone at home influence your sense of safety or comfort? Were there moments when you felt worried or uneasy? Yes. There are moments po na I'm scared and worried, especially at that time, ang magbala is wala siya yung ano ba, kanang door. Or di lang ang pantama naman sa mga ano. Then, that aside kanang my times na mahalo ko kay para sa mga sunod sa mga then kanang Kamulang. that. Kung saan ginabuhat kung mahadto ka? Kung saan magaling ko sa mga auntie na gusto nyo matulog sila. Kaya na-adjun time na kanang especially halo kayo sa kanang dot. Sa dark. So, night time pag mga feeling mo hadlok, muadto mo sa iyong auntie. Kaya mapilgod mo nga something uneasy with siya kay duha lang yung kabuk. Next, looking back now, how do you feel your experience as a latchkey child have affected you emotionally? Which memories or feelings from the time remain most vivid to you today? So, looking back to it, it made me realize, it made me very independent and responsible, but also a very, ano po siya, a bit guarded emotionally. Because I got to use handling problems and circumstances alone, and that's why right now, kanang gusto ko siya sa mga ugtabang kay na po, if mga ugtabang ko, like that. And then, I really, ano siya, it really hard for me to ask for help, even I really need it. Because way back, kanang I'm used to, solving problems sa contact sa so. Mga nasanay na ka. So, sa'yo, hindi na ka makayon. Tabang kay mga piling mo, weak na ka. So, ang ginahin mo, find ways good always. No? So, naaba out, which memories or feelings from that time remain ka nang dili jud mo malimtan na memories na affected jud ka emotionally? Ano siya ma'am, kung time na, time po, kanang wala na gud ni like makaon, tapos nag-try ko reach out sa ako ang auntie, wala. So that time, hindi ko naman dito ako ng tawag sa wala. So for 2 days mo wala na ito, like amo lang dito ako sa mga is malangkod. Tapos that night po ma'am, akong mangon is kanang murag something tawag na kanang nagburugod siya, tapos nag-also ng mga bulat sa back. So Nahilo sa balamoy? no po, murag something, nakalimot ko sa tawag sa sakit. Ay!
Patol? Ato. So, nag-seizure siya. Yes po. And So, that's yun it. sa tuloy mo. Manang ang tabang sa mga ano, sa mga silingan ay wala ko mga sa publiko ng mga tao. So, kanang giun sa to gi-admit. Mula nang sabi sila na sila. Oo, ang patol na murag kidit na na para ang laway ng pagawas dili matuan. So, 2 days mo walay kaon, pagka 3 days nakakaon na mo. Dito after sa ako nga pakita mo dito na gitagaan ko dito sa mga Ante. Design mo ka. Like you also ay latchkey. So, iba-iba tayong experience. Minsan ka naman kaliwat mismo. Pwede yun ka. Kumbaga, one way na nananikaw tayo na dun sa experience. Ipakita natin sa natin maabot na ganyan ang sitwasyon na way na manikaw tayo, maging strong, like you also nga. Kumbaga, siguro, mauna yung na-feel na next time na manginahanglan ng tabang, ikaw tabang kay one way na more na refuse ka, kumbaga wag kang itabangan. Sige lang, laban ng takuya, kita-kita na yun. So, what realization or insight have you gained from your experience as a latchkey child? Can you describe experience that lead to this realization? So, my biggest realization is that independence can be both strength and weight. Being a latchkey child taught me that I am capable of handling things and more than I thought, but also showed me that self-reliance shouldn't be isolating yourself. And because there are situations in my life na instead asking for help, I choose to isolate myself and remain self-pity. Nag-self-pity ka. Number ano sa experience akong life na the time is kailangan ko din ako mag-bio PPA grade 6 ko. PPA. Kailangan ko PPA. So, instead of asking help for sa mga auntie or sa mga kapatid na tayo na community kami, mas choose na ako na mag-stop ko for 1 week pero nagbalik na ako kay UNH at sa conclusion. Nagbalik ako sa Jansan para Makabayad ka sa PTA. Kasi teacher ka sa grade 6. si Ma'am Eden Aron. So, I mean, nanahid ka maligya sa kag sige. Wala ka na dapat may teacher. Makakumam ka sa buti ng teacher na so na maligya kang sige para hindi makabayad sa PTA. Wala yung mga experiences. Next, what important things did you come to understand from being left on your own at home? How did this experience influence the way you think or act today? So, being left on my own taught me how to be responsible and how to discipline myself. It also taught me how to act firmly, especially there are circumstances na ang also experience na sa mga in our life there are circumstances here na hindi mo kailangan magpanik. Kailangan nandun mo go with the flow ka kung saan nilog na solution makatulong. Hindi mo kailangan mo siya i-handle under pressure. So, can you give me a specific experience that influenced the way you think or act today? May times akong senior, pag-senior high school ako pa ng may tawag sa kumama. And then, siya, katong time is murag hapit good kung murag hapit ko ang grades. Murag nagka-line of 7 for the time. So, ginaisip na ko nga, karon pa ba ko mag-give up sa hinahanap na sitwasyon na before na ganap yung mga sitwasyon na akong na-handle on my own kanan ang mga sitwasyon. So, yun ako kung over na kaya na ako masolusyonan na siya. Ano na siya, kanang dapat go with the flow ng dito. So, kumbaga, for being latchkey, taught you how to become strong and to become like a bamboo tree na resilience, kung mahigda, bangon lang siya.
So dako pud tabang naay bad side, naay good side. Next, what have your experience taught you about responsibility or independence? Can you describe situation that helped you develop this understanding? So my experiences taught me that responsibility is not just about finishing your task on time, but also being accountable even no one is watching you. And independence teach me that I can rely on myself, but also embracing my limitations. There are experiences in my life that taught me right now. Not every day is you don't have to be a strong one always. And sometimes situations sa akong life na kailangan kayo ng tabang. So na-realize ko nga, di man siguro bad nga mga tabang. Yes. Di siya bad. Na-experience ako life na ano ko nga, I don't have to be a strong one every day. Sometimes it's also important to feel weak up because you will know kung sa kung tinuod na tao na sa ato ang mamutabang. Sometimes need mo na ito tabang. No man is an island. Next, what realization did you gain about yourself when growing up as a latchkey child? How did this realization influence how you see yourself today? So, growing up as a latchkey taught me how to handle things normally and stay calm under pressure. So I see myself today as an independent man and a man who can handle things alone, but also it made me realize that I don't have to be strong every day. I don't have to be a strong one every day, and it's okay to ask for the help. Next, when you reflect on your experience as a latchkey child, what do you now understand about those experiences? Which experiences most strongly shape your perspective? So, right now, those experiences made me realize that everything happened for a reason. Because if I don't experience those things before, I don't know how I can handle my life right now. And ang akong experience before na nag-lead sa akong mas nag-made sa akong perspective strong right now is that those time na nag-balik akong sa Jensan, nagbakas-bakas ko sa city para naman those made my perspective na siya kanang like kanang siya maningkamot ko, and then di na ko kailangan itaulaw kung unsa akong sitwasyon right now, because this situation will bring me into a situation in my future na maging okay akong situation. Muli ang binaisip ako natin na kanina situation is muli ang akong maging inspiration para maging successful ko po para maging kapitulad. Thank you so much, Kuya. Thank you so much. Dong, real po off, Dong. Ayaw sa mga kayo. Ang sa gusto mo, Dong, di ko kabalo mag-off. Ay, ano lang guro ni.